let's watch LCBS! Tara! Awit manalangin, Awit manalangin, ang verse ay sa uluhin, ang verse ay sa uluhin, ang marsikap sa iyong gawin. Lalong-lalo na, habang bata ka pa, si Kristo ay tanggapin. Tayo na sa OCBS, sa salita ng Diyos ay mabe-bless. Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang bless. Tayo na sa OCBS, sa salita ng Diyos ay mabe-bless. Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang bless. Sa Diyos ibigay ang bless. Sa Diyos ibigay ang bless. Praise the Lord. From the rising of the sun, ready? Sing. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. One more time. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Great is the Lord. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion of the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion of the sides of the Lord, the city of the great King. Everybody say, praise the Lord! Manatili mo na tayo, Magandang araw mga bata! Welcome sa online Children's Bible Study. Ako si Teacher Erica at tayo ay mag-aaral ng Biblia, ang salita ng Diyos. Simulan natin sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito at kami ay patuloy na nakakapag-aral ng Biblia. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Tulungan niyo po kaming makinig
at alamin ang ibig sabihin ng steadfast ayon sa Biblia. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Steadfast. It means the quality of being resolutely or dutifully firm, unwavering, and unchanging in one's commitment, beliefs, or loyalty. Sa Tagalog, ang pagiging matatag o masunuring matatag, hindi natitinag at hindi nagbabago sa pangako, paniniwala, o katapatan ng isang tao. Ang story natin ay mababasa sa Biblia sa Joshua chapter 14. Ang title ng ating story ay Caleb, Maintaining Energy Over the Long Haul. Simulan natin ang kwento. Simulan natin ang kwento kay Moses. Remember Moses, ang Canaan na tinawag na Promised Land or God's promise to Israelites. Nung namatay si Moses, si Joshua na ang pumalit na leader. Dumating ang araw na matanda na rin si Joshua. Noong matanda na si Joshua, sinabi ng Diyos sa kanya, Joshua, hatiin mo ang lupain sa mga tribo ng Israel para malaman ng bawat tribo kung alin ang bahagi ng lupain ang kanilang mamanahin. Ang mga tao sa Israel ay may 12 tribo or 12 tribes. Sila ay mula sa lahi ni Jacob. Tinawag ng Diyos si Jacob na Israel. Ang dati niyang pangalan ay Jacob. Ngayon, Israel na yung tawag na. Habang abala si Joshua sa paghahati ng lupain, ipinaalala sa kanya ng kanyang kaibigan na si Caleb ang isang pangako na ginawa sa kanya ng Panginoon maraming taon nang nakakaraan. Sino nga ba si Caleb? Siya ay kasama ni Joshua, sila ay magkasama sa 12 spies na ipinadala ni Moses upang alamin ang lupain ng Canaan bago sila pumunta sa labanan. Sabi ni Caleb, ako ay 45 na taong gulang nang pumunta kami upang magmasid sa lupain ng Canaan. Silang dalawa ay nagbigay ng magandang ulat or magandang report at nagtiwala na maibibigay sa kanila ng Diyos ang lupain na ipinangako niya o ipinangako ng Diyos. Nangako ang Diyos na ibibigay sa akin, si Joshua ang nagsasalita, nangako ang Diyos na ibibigay sa akin at sa aking pamilya ang lupa sa palibot ng bundok ng Hebron. Alam niyo ba na ang bundok ng Hebron kung sino ang nakatira? Ang nakatira doon ay mga higante. Sa panahong ito, hindi na 45 years old si Caleb. Siya ay 85 years old na. Lolo na. Pero ang sabi niya, malakas at malusog pa rin siya. Ang pakiramdam niya, kaya niya pang labanan ang higanting nakatira doon sa lugar na yun, sa bundok ng Hebron. At kaya niyang makuha ang lupain na ipinangako sa kanya ng Diyos. Pinagpala ni Joshua si Caleb at ibinigay sa kanya ang bundok ng Hebron bilang kanyang mana. Sa tingin niyo, bakit hindi kaya pinili ni Caleb yung mga lupain na mas malapit o di kaya mas kayang kunin? Lolo na kasi siya di ba? Pinili niya yung mas mahirap kasi sa bundok. Di ba lolo na siya? Naku, aakit pa siya ng bundok. Pero hindi niya inisip yung na mahina siya. Hindi niya inisip yung wala na siyang lakas. Inisip niya na kaya pa rin niya. Dahil ang sabi niya na malakas pa siya, malusog pa siya. Kahit na 85 years old na siya. Kung titingnan natin, 45, halos times 2 ng edad niya, 85. 5 na lang, 90 na. Halos double yung size nung edad niya. Pero hindi yun nag-stop sa kanya. Sabi niya, kaya ko to. Hindi niya sinabi na kaya niya, kaya ng katawan niya. Sinabi niya yun kasi siya ay nagtitiwala sa Diyos. Siya ay nagpapakita ng steadfast. Ang steadfastness ay pagpapakita ng hindi basta-basta nagbabago ng pangako.
sumusuko. Hindi basta-basta sumusuko. Pagpapakita ng matatag sa paniniwala or pagiging matapat. Gaya ni Caleb, kaya din natin maging steadfast kung tayo ay higit na magtitiwala sa Panginoon kaysa sa ating lakas o kakayahan. Manatiling magtiwala sa Panginoon kahit na tayo ay nahihirapan at magtiwala sa Panginoon o kay Hesukristo ng buong puso dahil siya lang ang ating pag-asa, ang makakatulong sa atin at alam niya ang makakabuti para sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Siya ay mabuti at galit siya sa masama o kasalanan. Sabi sa Biblia na makasalanan tayong lahat. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa hell o impyerno. Naku! Ang Diyos ay galit sa atin dahil galit siya sa masama o kasalanan. Pero ito ang magandang balita. Mahal tayo ng Diyos at ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Nakikita natin ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Paano ito nangyari? Namatay si Hesukristo para tayo ay iligtas mula sa impyerno. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Kahit na alam niya na siya ay masasaktan, mahihirapan at mamamatay. Ginawa niya yun dahil ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi nagbabago. Sabi sa Juan 14 verse 6, si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Wala nang iba pa, hindi sa mabuting gawa o dahil sa sino mang tao, si Jesus lang o si Jesus Christ lang. Ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasama si Jesus. Sabi sa Biblia kung sino man ang magsisi ng kasalanan at maniwala ng buong puso na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli para sa atin, ikaw ay maliligtas at makakasama ni Jesus sa langit. Sabi sa Titus chapter 1 verse 2, upang sila ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bago pa nagsimula ang mga panahon, ay ipinangako na ng Diyos, ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang ating memory verse ay nasa Joshua chapter 14 verse 11a. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. I-memorize ang ating verse at isend kay Sir Cedric. Now let's go to Q&A. Ano ang character trait ng ating pinag-aaralan? Letter A, grace. Letter B, steadfastness. Letter C, patience. Question number 2, ilan ang ipinadala ni Moses para maging spy sa Canaan? Letter A, 22. Letter B, 10. Letter C, 12. Question number 3, ano ang memory verse? Letter A, Joshua chapter 14 verse 11a. Letter B, Joshua chapter 11 verse 4a. Letter C, Joshua chapter 4 verse 14a. Question number 4, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging steadfast sa pamamagitan nino? Letter A, Hesukristo. Letter B, Caleb. Letter C, Joshua. Question number 5, ang steadfast ay pagpapakita din ng blank. Letter A, natitinag. Letter B, hindi matatag. Letter C, pagmamahal na hindi nagbabago. Please send your answers to Teacher Isa. Thank you for listening at salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral ng Biblia. Bye-bye! Ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Lahat tayo po ay umawit para sa Panginoon. Masaya ba kayo? Kung masaya kayo, say Amen! Okay, our first song is I've Got Peace Like a River. I've got peace like a river. Ready, sing. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah.
my soul. One more song. Let's sing from the